Sinong hindi nakakakilala kay Nobita? Siya ang paborito nating karakter mula sa sikat na teleseryeng Doraemon, pero may ideya ka ba sa tunay na kalagayan niya sa likod ng pagiging masayahing bata? Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel ko, ay i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated tuwing may bago tayong video, kaya simulan na natin. Si Nobita o mas kilala sa Nobita Nobi, ay hango sa teleseryeng Doraemon, na kinabibilangan ni Shizuka, Saneo, at Damulag. Ang Doraemon ay isinulat ng sikat na comics author sa bansang Japan, na si Hiroshi Fujimoto, o mas kilala bilang Fujiko Fujiyo, noong December 1969. Ayon kay Fujiyo, si Doraemon ay nanggaling sa panahong hinaharap taong 28th second century, upang tulungan ang batang mag-aaral na si Nobita Nobi. Isinulat din ni Fujiko ang serye upang maging inspirasyon sa mga kabataan, na magkaroon ng tamang asal, tulad ng katapatan, katapangan at iba pa. Ilang serye din ang nagpapakita na may kinalaman sa kalikasan, mga hayop tulad ng dinosaur, at kasaysayan ng Hapon. Sa kabuuan mayroon itong 1,344 series sa orihinal na serye nito. Ang storyang ito ay hango di umano sa tunay na buhay ng batang si Nobita Nobi. Batay sa serye, si Doraemon ay ipinadala pabalik sa panahon ng kaapu-apuhan ni Nobita Nobi na si Sawashi upang ayusin ang ginagawa ni Nobita sa panahong kasalukuyan. Ang kwento ay kadalasang nakafocus sa pang-araw-araw na pagsubok ni Nobita noong grade 4 student pa lang siya, at 9 na taong gulang. Taong 1980, lumabas ang urban legend patungkol kay Nobita Nobi. Si Nobita ay nakakaranas di umano ng schizophrenia. Ano nga ba ang schizophrenia? Ayon sa American Psychiatric Association, ang schizophrenia ay isang mental disorder, at ang karaniwang sintomas nito ay ang mga halusinasyon, o nakakakita sila ng mga bagay na hindi talaga nag-e-exist sa mundo. Ito din ang madalas na dahilan kung bakit madalas siyang binubuli, sinisigawan at binubugbog ng kanyang kaibigan. Si Nobita ay madalas umuwing luhaan, sanhi ng mga suliranin sa paaralan at kanyang mga kaibigan at kaklase. Sa tulong ng robot na si Doraemon, naglalabas ito ng panghinaharap na kagamitan upang matulungan ang batang si Nobita na maayos ang kanyang problema. Pagkatapos nito, si Nobita ay maghihiganti at ipagyayabang sa mga kaibigan niya ang gamit na ibinigay sa kanya ni Doraemon. Ngunit madalas, ay sumisobra siya sa kanyang pagyayabang, na nagdudulot ng mas malaking problema. Madalas din na inaagaw ng mga kaibigan niya na si Damulag at Saneo ang kagamitan na mas lalong nagpapalala ng sitwasyon. Madalas din itong lumabas sa teleserye si Shizuka, isang batang babae na hinahangaan ni Nobita. Si Shizuka ay isang responsable at matalinong bata. Sa murang edad ni Nobita ay wala siyang kaalam-alam kung bakit ganun na lang ang trato ng mga tao sa kanya. Madalas nga na naging sandalan at takbuhan niya ang robot na si Doraemon. Laging kasama ni Nobita si Doraemon, magkasabay silang kumakain ng paborito nilang hopya, lagi ding magkatabi sa pagtulog. Masaya si Nobita pagkasama niya si Doraemon, dahil binibigyan siya ng mga laruan nito. Tanging si Doraemon lang ang kaisa-isahang nakakaintindi at nakakaunawa sa tunay na kalagayan ni Nobita. Mabilis ngang lumipas ang panahon, nang tumuntong sa ika-16 na taon si Nobita, ay minarapat ng kanyang ama na ipatingin siya sa isang psychiatrist, dahil sa lumalalang mental disorder niya. Matapos nga ang pagsusuri kay Nobita, ay sinabi ng doktor na malala na ang sakit ni Nobita. Kinausap ng doktor si Nobita at sinabing hindi totoo si Doraemon, walang Doraemon sa totoong buhay, gawa-gawa lang yun ng isipan mo. At nang marinig ito ni Nobita, ay nagalit at tumakbo siya pauwi sa kanilang bahay. Kinabukasan nga ay hindi na nagpakita si Doraemon sa kanya, dahilan upang lumala ang kanyang disorder. Madalas na umiiyak si Nobita at hindi din siya kumakain at paulit-ulit niyang sinasabi na, "Namimiss ko na si Doraemon." Dumaan ang mga araw at pakiramdam niya na araw-araw siyang pinarurusahan. Kinagabihan, habang natutulog ang kanyang ama, si Nobita ay balisa at patuloy sa pag-iyak. Marahang pumasok si Nobita sa kwarto ng kanyang ama at kinuha ang baril nito. Bago ang malagim na pangyayari, nabanggit ni Nobita ang mga katagang, "Babalikan kita Doraemon, pangako yan." Matapos nga ang pangyayari ay nakita ng kanyang ama na wala ng buhay si Nobita at basag ang bungo nito.
Nobita, kasi hindi na ako pwedeng magtagal pa rito. Nobita, hindi ko na alam ang sasabihin sa'yo. Huwag ka na masyadong malungkot dyan. Malungkot ang buhay ko pag wala ka. Totoong napapasaya tayo sa tuwing napapanood natin ang seryeng Doraemon sa telebisyon. Nakakakuha tayo ng aral at inspirasyon na nai-a-apply natin sa pang-araw-araw na buhay. Nagustuhan mo ba ang kwento at video natin ngayon? Kung oo ay i-click muna ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video. At muli, I'm Alexis G. Ariza, and thank you sa panunood.